GR number 222068 July 25, 2023. Ang lalaki at babae ay ikinasal sa isang sibil na seremonya noong ika-11 ng Hunyo taong 1984. Ang kanilang kasal ay nagbunga ng isang anak na isinilang noong ika-14 ng Mayo taong 1985. Sa kagustuhang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya, ang babae ay pumunta sa Singapore upang magtrabaho bilang isang domestic helper noong Oktubre taong 1987 at iniwan ang kanyang anak sa ilalim ng pangangalaga ng lalaki, na nagtrabaho naman bilang isang magsasaka. Habang nagtatrabaho sa Singapore, ipinadala ng babae ang kanyang kinikita sa kanyang pamilya. Gayunpaman, sinamantala ng lalaki ang kawalan ng babae at madalas na bumisita sa mga nightclub kung saan nakilala niya ang kanyang kasalukuyang kinakasama. Nabalitaan ng babae ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng lalaki at nagpasyang bumalik sa Pilipinas noong Oktubre taong 1989 nang hindi nalalaman ng lalaki. Noon niya natuklasan na ang lalaki at ang kanyang bagong kinakasama ay nakatira na sa kanilang conjugal na tirahan. Dahil dito, nakipaghiwalay ang babae sa kanyang asawang lalaki noong taon ding iyon. Samantala, kinuha ng babae ang kanilang anak mula sa kustodiya ng lalaki at kalaunan ay pinalaki at inalagaan ng kapatid at magulang ng babae. Samantala, ang lalaki ay patuloy na naninirahan kasama ang kanyang kinakasama at sila ay nagkaroon ng 4 na anak. Makalipas ang mahigit 20 taon, naghain ang lalaki ng petition for declaration of nullity of marriage, na naglalayong ang kanyang kasal sa babae ay maideklarang void ab initio dahil sa kanyang psychological incapacity na sumunod sa kanyang mahahalagang obligasyon sa kasal. Ang babae ay nakatanggap ng notice ngunit nabigong maghain ng sagot. Dahil dito, inutusan ng RTC ang provincial prosecutor na magsagawa ng investigasyon upang matiyak kung may sabuatan sa pagitan ng mga partido. Sa nangulat ng investigasyon, walang pagkakaroon ng sabuatan sa pagitan ng lalaki at babae. Sa nakatakdang pre-trial conference, wala rin ang babae, at pagkatapos, idineklara ng RTC na tapos na ang pre-trial at itinakda ang kaso para sa paglilitis sa mga merito. Sa panahon ng paglilitis, ang lalaki ay nagpatotoo para sa kanyang sarili. Bukod pa rito, si Dr. Chua, isang psychiatry practitioner sa loob ng 20 taon, ay tumstigo din para sa lalaki sa pamamagitan ng judicial affidavit na kanyang tinukoy. Kasama ang kanyang psychiatric report. Ayon kay Doktor, nagsagawa siya ng psychiatric evaluation ng lalaki at babae batay sa serye ng mga psychiatric interview, mental status examinations, neurologic at physical examinations ng mismong mga partido at collateral data mula sa mga sumusunod na tao. A. Ang may-ari ng lupa kung saan nagtrabaho ang tao. B. Isang kapitbahay ng mag-asawa, at C. Ang kapatid ng babae. Ang resulta ng pagsusuri ng doktor ay nagsiwalat na ang lalaki ay mayroong dependent personality disorder. Matapos tanggapin ng trial court ang kanyang ebidensya, ang kaso ay isinumite para sa resolusyon dahil pinili ng babae na huwag sumagot o magpakita ng anumang ebidensya. Ang sabi ng court, dapat pa ring ipakita na ang sinasabing psychological incapacity ay grabe, walang lunas, at naaayon sa batas. Una, ang gravity ay kailangan pa ring itatag. Ang banayad na katangian ng karakter ng mag-asawa, pagbabago ng mood, paminsan-minsang emosyonal na pagsabog bilang batayan ay walang saysay. Pangalawa, ang kawalan ng lunas ay dapat ding maunawaan sa legal na kahulugan. Hanggat ang kani-kanilang mga istruktura ng personalidad bilang mag-asawa ay hindi magkatugma at magkaaway na ang tanging resulta ng pagsasama ay ang hindi maiiwasang pagkasira ng kasal, ang psikolohikal na kawalan ng kakayahan ng isang asawa o parehong mga asawa ay itinuring na walang lunas. Pangatlo, ang juridical antecedents o ang pagkakaroon ng kondisyon bago ang pagdiriwang ng kasal, ay kinakailangan na ayon sa batas at dapat patunayan ng asawa na nagsasabing may psychological incapacity. Sa kasong ito, nalaman ng korte na walang psychological incapacity ang umiiral sa record upang maging karapat-dapat na paalang bisa ang kasal ng lalaki at babae. Dito, ipinakita ng lalaki ang psychiatric report of doctor at nalaman na ang una ay dumaranas ng dependent personality disorder na dulot ng isang overprotective upbringing na naging dahilan upang magkaroon siya ng dependency, mababang pagpapahalaga sa sarili, at mga isyu sa pag-abandona na nakaapekto sa kanyang kasal sa babae.
Gayunpaman, hindi maaaring tanggapin ng korte na ang gayong katibayan bilang sapat dahil nabigo itong itatag ang gravity, kawalan ng lunas, at juridical antecedents ng di umano'y kawalan ng kakayahan ng tao. Ang isang ulat ng doktor ay nagpapakita na ang kanyang mga natuklasan ay kulang sa data tungkol sa istruktura ng pagkatao ng lalaki at kung paano ito nakakapigil sa kanya upang may sigawa ang mahahalagang obligasyon sa pag-aasawa. Bagaman ang ulat ay detalyado kung paano nagkaroon ng mahirap na pagpapalaki ang lalaki, nabigo itong ipakita na ang kanyang kalagayan ay naging halos imposible para sa kanya na sumunod sa mga karaniwang tungkulin na kinakailangan sa pag-aasawa. Nagbigay lamang ito ng pangkalahatang pagsasaad sa di umano'y epekto ng personality disorder ng lalaki sa kanyang marital na unyon sa babae. Kapansin-pansin na ang psychiatric report ay nagsabi na si Arthur ay walang pinagsisisihan sa kasal na ito at walang pagsisikap na isalba ito at hanggang sa panahon ng pag-aasawa, dinala niya ang parehong mga isyo, na nalaman bilang bahagi ng kung sino siya bilang isang tao. Ang Article 36 ng Family Code ay nagsasaalang-alang ng lubos na kawalan ng kakayahan o kawalan ng kakayahan sa pagkilala at pag-ako ng mga pangunahing obligasyon sa pag-aasawa. Hindi sapat na ay pakitang nabigo ang isang asawa sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad at tungkulin bilang isang may asawa. Ang kawalan ng kakayahan ay dapat na napakatagal patungkol sa isang partikular na kapareha, na ang tanging resulta ng pagsasama ay ang hindi maiiwasan at hindi maibabalik na pagkasira ng kasal. Dito, makikita na ang lalaki ay hindi gumawa ng tunay na pagsisikap na gawin ang kanyang mga tungkulin sa pag-aasawa kasama ang babae. Mula dito, hindi nasiyahan ang korte sa gravity ng pagkukulang o incapacity. Maging ang kawalan ng lunas ay hindi sapat na napatunayan. Bagamat ipinakita na ang lalaki ay nagkaroon ng ibang karelasyon habang siya ay kasal at ang babae ay nagtatrabaho sa ibang bansa, walang sapat na katibayan na ibinigay upang patunayan na ang kanyang kawalan ng kakayahan o kondisyon ay walang lunas. Katulad ng kinakailangan sa gravity, ang ulat ng doktor ay gumawa lamang ng pangkalahatang pagsusuri sa kawalan ng lunas ng kondisyon ng tao sa pamamagitan ng pagsasabi na, ito ay malamang na hindi tumugon sa anumang intervention sa paggamot dahil ang gayong pag-uugali ay katanggap-tanggap sa kanya at hindi dapat baguhin sa anumang paraan. Panghuli, natuklasan din ng korte na hindi natugunan ang pangangailangan ng juridical antecedents. Walang sapat na ebidensya na umiral ang di umano'y kawalan ng kakayahan ng lalaki bago ang kanyang kasal sa babae. Bagamat binanggit sa psychiatric report ang mga testimonya ng employer ng lalaki, kapitbahay ng mag-asawa at kapatid na babae, hindi rin ipinahihiwatig nito na kilala nila ang lalaki ng mas matagal upang magkaroon ng personal na kaalaman sa kanyang mga kalagayan. Hindi malinaw sa ulat na ang mga taong ito ay naruroon na sa buhay ng lalaki bago ang huli ay nagpakasal upang tumstigo sa kanyang mga nakaraang karanasan o kapaligiran habang lumalaki na palagi nilang naobserbahan na maaaring nag-trigger ng kanyang pag-uugali sa babae. Binibigyang diin nito na ang hindi pagkakasundo, mga pagkakaiba, magkasalungat na personalidad, emosyonal na kawalan ng gulang at kawalan ng pananagutan, pisikal na pang-aabuso, nakagawian na alkoholismo, sexual na pagtataksil o perversion, at pag-abandona ay hindi ginagarantiyahan ang pagkakaroon ng psychological incapacity sa ilalim ng Artikulo 36 ng Family Code. Dapat bigyang diin na ang isang hindi kasiya siyang kasal ay hindi isang walang bisang kasal. Sa kabuuan, nabigo ang lalaki na patunayan sa pamamagitan ng malinaw at nakakakumbinsi na ebidensya na ang kanyang personality disorder ay isa sa psychological incapacity sa loob ng kahulugan ng Article 36 ng Family Code na maging sanhi ng pagkawala ng bisa ng kasal ng lalaki at babae. Dahil dito, dinedeklara ng korte ang kasagraduhan ng kanilang kasal bilang mandato ng konstitusyon. Ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae ay idineklara na valid at subsisting.